Hello, family, and welcome once again to the Radiance Church Daily Devotions. This is part number 3 of our new devotional series, Christian Character Development. Today's episode is entitled, Availability versus Self-Centeredness. Our passage is found in 1 Corinthians 10:24. The Apostle Paul wrote, "Don't be concerned only for your own good, but also for the good of others." In this passage, the Apostle Paul is addressing misbehaviors in the Corinthian church. Many are unconcerned about how the younger believers would be affected by their exercise of freedom. And so, he pointed out the necessity of keeping their eyes open and being available for other people's needs and concerns rather than focusing on themselves alone. Ano ba ibig sabihin ng availability? Well, simply stated, availability means to be always ready to extend assistance to anyone who needs a helping hand. It could be in the form of advice, encouragement, services, or support of any kind. And to do so, we must rid ourselves of our self-centeredness. Bakit? Kasi masyadong preoccupation sa ating mga sarili denies ourselves of the precious opportunities that we can use to be of help to others. So this requires a shift in focus from me to others. Pag masyado tayo nakatutok sa ating sarili, di natin mapapansin ang pangangailangan ng ibang tao. So, dapat tayo maging available. Ang Great Commandment na binigay ng ating Panginoong Hesukristo ay merong dalawang aspeto. Ang sabi niya, love God with all of your heart, soul, and mind, and then love others as you would love yourselves. So, mula dito, kukuha tayo ng dalawang aspeto naman ng pagiging available. Una, maging available kay Lord. Pangalawa, maging available sa ating kapwa. So, puntahan natin yung una. Paano ba maging available para kay Lord? Well, take time each day to read or listen to His instructions and dedicate your tasks to Him. Ialay natin sa Diyos ang lahat ng ating gagawin sa maghapon at maging handang maglingkod para sa Kanya. Sabi sa verse 31, whatever you do, do it all for the glory of God. So ipoposisyon muna natin ang ating sarili na ano man ang aking gagawin sa araw nito ay gagawin ko para kay Lord. Magiging available ako sa anumang sasabihin sa akin ng Diyos. So habang umuusad ang araw at binigyan ka ni Lord ng promptings na tumulong sa kapwa, gawin mo lang yon. Katulad ni Propeta Isaiah, dapat masabi din nating, "Here am I, send me." Ang pangalawang aspeto, of course, ay yung sa ating kapwa na. Paano tayo magiging available? Una, dapat tayo maging approachable, di ba? Approachable, reliable. Ibigay natin ang ating oras at atensyon. Ipahalata natin na handa tayong tumulong, hindi ba? Iparamdam natin sa kanila na ready tayong tumulong. So, pwede natin sabihin, kung meron ko maitutulong sa iyo, sabihin mo lang, I'll be here to be of help. Dapat magpakita tayo ng ugaling madali tayong lapitan at maasahan. Sabi sa Bible ulit, love your neighbor as you would love yourselves. Isipin mo, kung ikaw ang nariyan sa kanyang kalagayan, would you not want to be helped as well? Puntahan po natin ang ating action plan. Magandang ituro to sa ating mga anak, ha? Kung meron po kayong mga anak na maliliit pa, ito ay para sa kanila din. So, namnamin natin itong tinuturo sa araw na ito at ibahagi natin to sa kanila. Meron ko ditong 4 na mga promises or action plans. Promises sa ating sarili. Number 1, I will value others above myself. Ayan, magandang ipaalala yan sa ating mga anak. I will value others above myself. Pahahalagahan ko ang ibang tao, di lamang ang aking sarili. So, tanggal na kagad si selfishness doon. Not only will I value Not only will I value others above myself, I will find a way to help, not a way to hide. Ayan, ha? I will value others above myself, and I will find a way to help, not a way to hide. Lagi akong maghahanap ng pagkakataong makatulong at kung may nangangailangan, hindi ako magtatago. Okay, number 3. Not only will I value others or find a way, but 3, I will be ready when I'm called. Ito'y napakahalagang bagay na ituro sa ating mga anak. Isang tawag lang. Pag tinatawag ka ni nanay, lapit ka agad, ha? So, sasabihin natin sa ating sarili, ako'y magiging handang maglingkod anumang oras. Pag tinawag mo ako, Daddy, Mommy, nandito po ako agad sa inyong harapan. And number 4, I will be glad for the chance to serve. Isang kagalakan o karangalan
ang makapaglingkod. Ulitin ko lang para maalala natin. I will value others above myself. Number 2, I will find a way to help, not a way to hide. Number 3, I will be ready when I am called. At number 4, I will be glad for the chance to serve. Tandaan natin na availability is the best ability. Ulitin ko availability is the best ability. Pag-aralan po nating balansehin ang ating oras. Una, para sa Diyos. Pangalawa, para sa ating sarili. At pangatlo, para sa ibang tao din. Maging available sa takdang panahon na tayo ay kailangan ng iba para tumulong sa kanila. Yan ay magandang character trait. Yan ang ugaling langit na kaakit-akit. Ganyan si Jesus at ganyan din dapat tayo. Isara ko po ito sa isang talata mula sa Philippians chapter 2 verses 3 and 4. Sabi ni Apostle Paul, "Do nothing from rivalry or conceit, but in humility count others more significant than yourselves. Let each of you look not only to his own interests, but also to the interests of others." Yan lamang po ang aking mga paalala sa inyo ngayong araw. Ito po inyong lingkod, Coach Ray Clemente mula dito sa Radiance Church, Sydney, Australia. Pagpalain po kayo ng ating Panginoon. Maligayang araw po sa inyong lahat.